Start agad tayo sa chipset. Helio G81 ang nandito. Una kong run sa test, ito ang result. Sa pangalawa kong test ay pumalo na ng ganito. So pinapakita ko lang yung dalawang unfiltered na result. Kung sa chipset na usapan, okay naman ang G81 kumpara naman sa G37. May gumagamit pa rin kasi sa chipset na yan sa entry level. Itong G81, counterpart ito ng Unisoc Tiger T606 na halos identical sa Antutu score. Pero kumpara sa G81, mas optimized itong T606. Number 2 screen, 6.7 inch na HD Plus na IPS display na punch hole screen ang nandito at 120Hz din para sa refresh rate. Green flag yan kasi mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Number 3, memory and storage. 4256 na variant itong rini-review natin. For sale ito ngayon ng 5,299 pesos. Yung 4GB RAM nito, meron itong memory extension or fusion RAM. Yung flash memory nito ay Embedded Multimedia Card or eMMC. Red flag tayo dito kasi mas madaming disadvantage ang eMMC tulad ng mas malakas sa power consumption at mas mabagal sa data transfer versus UFS. Meron naman kasing entry level lang pero naka UFS tulad ng Itel P65 at ZTE Blade A72. Meaning pwede naman talaga sa entry level. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Supported din ng 18 watts. So green flag tayo dito kasi sa iba ay naka 10 watts pa rin. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa 20%. Na-full ito ng 1 hour at 37 minutes. Number 5, claims/features. Ito ay rated IP54. OTG ready, 5 GHz ng Wi-Fi, naka-Android 14 na full version. L1 Full HD sa Widevine. Meron itong bypass charging at dual speakers. Ito ang sample ng tunog. Number 6, camera. Ito ang sample ng selfie. Sa main shooter, bumalik tayo sa 48 megapixel. Noon kasi ganito naman talaga. Di pa uso ang 50 megapixel format pero kahit 48 megapixel napansin ko matino naman yung mga shots. So green flag tayo dito. Pero red flag tayo sa video stabilization kasi wala, maalog. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Dito na tayo sa last part itong conclusion. Based sa presyo at specs, kung gagawin mo itong main phone, tingin ko wag ito. Pass muna tayo dito. Mas okay yung Itel P65, mas optimized tapos naka UFS flash memory pa. At meron pa yung video stabilization tapos mas mura pa. O di kaya Itel RS4, yan naka Helio G99 Ultimate, naka 45 watts at 8GB RAM pa na halos dikit sa presyo. Option lang naman ito na pwede natin pag-isipan para mas masulit natin yung perang pinaghirapan natin. Nasa sayo pa rin naman kung anong bibilin mo. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review, ako si Pierre Gizmo, peace.